Sa future farming po natin is ma-advise ko lang po anyo is hindi boring ang agriculture. Napakasaya ng agriculture. Marami kang matututunan, maraming challenge. Kung ikaw ay challenging person, bagay ka dito. Bagay ka dito. Ayan. Kapagpalang araw sa ating lahat, mga totoong mga hinday. Kaway-kaway! Yan partner! Part 2 na ng aming video. Andito pa rin kami sa Zambales, sa Palaya Shrimp Farm. At kasama natin ngayon ang master natin, si Sir EJ. Kaway-kaway na si EJ. Yan. At ngayon partner, ang gagawin natin? Dahil kasama natin ang master technician nila mga idol. Okay. Alamin po natin mga idol paano mag-alaga ng shrimp. Ayan, dito sa gamit ang Thai technology. Super intensive at pinaka-modern. Malawak talaga na isang circular pond kung saan dito sa likod natin nasa 800 square meter or 42 meter diameter. Doon meron din pong 1,400 square meter, isang pond pa lamang yun. Ayan partner, kung nakapunta ka sa video ito at hindi mo napanood nung part 1, huwag ka muna mag-play ng video na ito. Balik ka muna sa part 1. Yes, napakaganda. O yun, so sir, ano ba ang setup natin muna sir bago tayo mag-alaga? Yeah. So, ano pinaka-first na gagawin sir? Ngayon, papakita ko sa inyo yung paano natin pine-prepare ang tangke. Okay. So, yan, ito po ngayon is ka-harvest lang nito last week. Ka-harvest po nito last week. So ngayon, binabaran po namin siya ng chlorine and then sinasandry po namin siya para mas mabilis matanggal po yung mga namuong mga sediment. Okay. So yan po, ipe-prepare po natin yan. And then after po nito, mga 2 days na ka-sun-dry and then disinfect, lilinisin na po ulit natin yan. Ibabrush na po natin ulit yan. Sasabunin po natin to. Mano-mano. Mano-mano po. Kaya makikita nyo may mga brush, may mga timba. So, and then para makita po, leak checking din. Pag may mga nakita silang may hiwa or may butas, tatapalan po. Ayun, So, partner. At saka dito, sa mga makikita nyo mga totoong mga hinday, itong depth na to is, gano'ng kataas? 1.5 po itong 1.5 side meters. Yung mismong gitna sa may pipe na po na yon is around 2 meters po. 2 meters. So Ayan. parang funnel type. Parang funnel type and circular po mga idol. Ayun. Yes po. Tapos sir, ano pang setup natin? Ang purpose po nito, kaya ganito yung flooring nito, Yes. is para po yung dumi, is may vortex effect po kasi gawa ng paddle wheel natin kanina. Kita nyo, umiikot. So, maiipon po pa gitna yung dumi. And then yung isasay po na lang po natin yung dumi niya. Ayun. Ipapump palabas. Opo, ibubuksan lang natin yung mga bulb and then lalabas na po yung tubig, automatic. Yun mga idol. So, Yun hindi yung po siya, sludge mo. yun po na makakolektor collector. Yan. Yes Ano po. yung tawag? Vortex effect. Vortex po. Magkakaroon ng vortex effect po yung tubig natin. Okay, Sa ilalim. ikot kasi because of paddle wheel. Yes po, may current. Current. So, may ipong sa gitna, pagitna. Ayun. Ito yung Mga paddle nagpapaikot wheel. ng Yes po, tubig. yan po yung mga paddle wheel natin. Okay. At saka ito yung mga aerator nila mga idol. Yes po, ayan po mga Matala, diffuser po yan. Makikita nyo, Matala. paddle hose. Matala. Matala air diffuser. Oh, yan. Diffuser hose po yan. Mga nano bubbles ang Nano nilalabas bubbles. niya. Nano bubbles lahat dito. Yes po. Naka-nano bubbles. Hindi po dito yung mga ano lang pala partner, kagaya sa atin na aerators lang. Opo. Yan po nano bubbles. ang Technology. ginagamit dito Yes sa po. aerator. Ayun yung sabi niya kanina, nanotech. Ayan. Nanotechnology. So, it cannot be seen by naked eye. Yes po. At saka mga idol, dito po, Microscopic. pansinin nyo po, ito po ay HDPE liner. Yes po. CPE liner. High density polyethylene liner. Ito po is 70 mm ang kapal niya. 70. 70 17 kapal nun, ha? mm. Opo. Makapal. At saka nakasemento na po itong Yes po, pure concrete po ito. Actually, ito po is tempered soil lang po yan. Soil. Ito lang po yung concrete yan. By the way, itong ginawa natin itong concrete na to, is sarili namin gawa ang hollow blocks nito. para rin na magastos. Just to, just to assure yung integrity niya is napakatibay. Okay. So ito po yung low bearing. So kahit ipagampasan mo yung hollow blocks nito, Ito pala yung sinasabi mo sa amin yung part 1 na may prevention kayo Yes po. pagdating ng mga calamities Yes po. like lindol, Yes po. ganun. Sa bagyo, ganun. actually last year, I think November yata yun, naglindol dito sa atin ng magnitude 5.4. Ang center po is sapat lang ng palawig dito. So as you can see, wala kami nire-repair as of now. Ayan, wow. So, yun At saka partner, syempre after natin na mag-disinfect dito sa pond, maglulod na ba ng tubig sir after brushing or linis? Yes po, but bago po natin siya i-load yung tubig, iti-treat po muna natin yung ipapump natin tubig. So pupunta po tayo ngayon sa reservoir. Yan, dito tayo mga idol. At least makita nyo po yung reservoir dito. Okay. So, galing sa may dagat, Galing may po, treatment muna. yes po, bago po natin gamitin dito sa grow out tank or bago tayo mag-stocking, iti-treat po muna natin yung tubig natin.
Ang gagamitin po natin pang-treat, number 1 is chlorine. Chlorine talaga. Opo, hindi po siya yung ordinaryong chlorine na ginagamit natin sa paglalaba. Opo, yung chlorine po natin ginagamit is 70% concentration. Ay, sa paglalaba pala, ano, ilang concentration yun? Kung hindi po ako nagkakamali, parang 10% lang po yun. Mas matapang pa. Yes, mas matapang pa po. Ay, grabe. Nangangagat po yung chlorine namin dito. Dito po tayo. Ay. Ito po is gagawin din tong reservoir. Yan. Yan. Pero paano yun, sir? Halimbawa, bago papasukin, paano wawalain yung chlorine sa tubig na galing sa dagat? Pagka-pump po natin dito sa reservoir is papaganahin natin yung mga paddle wheel dyan para mahalo yung tubig and then hahagisan po natin ng chlorine. Oo. Eh, siyempre, di ba, pangit yun sa shrimp yung Yes po. gagamiting tubig? Ang chlorine naman po is nag-evaporate po siya. Oo. So after yung before nang ginagamit namin chlorine is take 2 days para mawala yung chlorine. Now we have our new chlorine liquid form. Is almost 8 hours to 12 hours wala na yung chlorine. Pag na-aerator. Yes po, pag naka-paddle wheel na. Ito yung reservoir natin. Ito mga idol, sa harap natin, yung mga water reservoir na galing sa dagat. Yes po, galing po sa dagat yan. Sinapump lang ba to, sir? Pump na to? Yes po, ayun po yung pump natin, yung pipe na kulay blue na yon. Oo. Naka-slant po siya pababa, 200 meters po ang layo niyan. Yun. Yes Yun po. yung 28 horsepower. Opo. Ito ho is hindi pa siya nakuklorinan pero iniipon namin and then sinasabayan po namin yung high tide. Kasi hindi po kami basta-basta pwedeng mag-pump na lang na mag-pump. Kailangan yung bagong tubig lagi. Ayun. Okay. Napakagandang idea. Pag nag-high tide, bagong tubig yun galing sa pinakagitna. Yes po. Saka niyo Doon po pala siya kayo magpa-pump. magpapump. Opo. Yun. Hindi yung low tide. Hindi po low tide. And then yung pipe po namin sa pinakababa namin is hindi po siya nakalubog maigi, hindi rin siya nakalutang. Nasa gitna siya ng tubig. In the middle. In the middle. Because po ang malinis pong part ng tubig is nasa gitna. Ayun. Kaya para sa gitna pa yung ano nyo. Napakatalino Yes po. talaga ni Sir EJ, mga idol. Ayun, galing. Opo. So dito, after nang maglagay ng chlorine, After po maglagay ng chlorine, paddle wheel. takes 12 hours para mawala yung chlorine. And then after po nun, lalagyan na natin siya ng probiotic. Dito na. Dito na po, lalagyan natin siya ng probiotic Treated dito. na siya bago siya i-pump doon sa Yes po, talagang opo. area. Yung Paglagay ng probiotics, ilang days mo na siya mag-stay dito bago sa hours lang po. hours? Mahalo lang po yung tubig. Okay na. Pwede na po siyang gamitin doon. So, once po naman na na-treat na natin yung tubig dito, pagdating naman po sa grow out tank, is i-condition pa natin ulit siya. Ang tubig. Yung tubig. I-aerate natin siya ng i-aerate, and then lalagyan natin siya ng mga food color, and then additional probiotic. Ayun. Doon. Doon din po, opo. Doon na lang din. After that, ilang days pa pwedeng lagyan fry? I-culture po natin yung tubig up to 4 days. 4 days Pabago. preparation sa tubig. Yes po. Grabe no, tagal eh. Ito po kasi lilinisin, gawa po ng may karoon po ito ng leak, kaya ganyan yung tubig, kaya direct po kami sa kabila nagpapump dito. Ayan. So ito ready na ba to? Ready na to? Opo. Okay. So dito sir, halimbawa, mayroon ng Ito ginagamit, 4 days. kaya mapapansin nyo medyo berde yung tubig kasi may food color siya. Okay. So ready na siya. Opo. Yung tubig natin dito sa reservoir, hanggang 3 araw lang to kailangan maubos mo. Oh. And then pump ulit. And then pump ulit po. Kasi po ang bacteria is once na chlorine mo siya, mamamata siya pero merong nakaka-adapt. So mabubuhay siya ulit after 3 days. Kaya kailangan magamit mo na yung tubig or malagyan mo na ng mga probiotics para matalo yung ibang bacteria at saka mo siya magagamit. Pero after 3 days at hindi mo nagamit, tinatapon namin yung tubig. Balik na lang doon. Opo, balik na lang po. So after ilagay po ng ng fry. Fry po ba ang Fry po. Fry pa ilalagay diyan. So sa 800 Yes po, fry po siya. From the nursery na tumagal po siya doon up to 20 days minimum. So after po 20 days ililipat na natin siya sa grow out. Ililipat na natin siya sa grow out. Ang laki niya na almost 0.5 grams. Okay. 0.5 grams. From the fry na kasing laki lang ng malaki pang butil ng bigas actually. Ganun siya kaliit. And then after 20 days to 30 days is magiging 0.5 grams siya. Saka na natin siya lilipat. So sa nursery kasi chine-check po natin doon yung survival niya, yung quality niya. So ang nursery hindi siya palakihan ha. Hindi siya grow out kumbaga. So chine-check lang talaga natin kung ilan yung na-stock mo, tama ba yung dineliver sa'yo, healthy ba yung binigay sa'yo. Kasi sa isa nursery po, yung isa naming 12 by 12, I think 240 square meter is kayang maglaman ng 1 million pieces po. Na fry. Na fry.
So ganun pala partner. Ganun po. Kaya pala may quality control sila doon sa fry pa lang. Umabot sila ng 115%. Yes po. Oo, so nagtataka sila sir. Paano po explain mo sir sa kanila sir bakit 15%? Ibig sabihin po noon, yung mortality allowance na inalat nila from the delivery is nabuhay din. Okay. So naalagaan po natin ng maayos. Ayun. Yun So po yun. nag-gets nyo po yun? Yung 115% Yun po yung pinakamataas. Pero hindi po laging ganun ha. Ang ideal po talaga na survival rate is around 80%. 80%. With the FCR or feed conversion ratio na almost not more than 1.4 to 1.3. per kilo. Per kilo. Yes, FCR po, opo. Percent. Ayan. So Sir AJ, itatanong natin para for continuity partner, nakapag-load na tayo ng ano man tawag doon? Fry. Fry. First na pagkain niya is anong oras kaya at saka interval dyan? Ang first pakain po natin, pag nalagay na natin sa grow out doon, sige po, balik tayo ulit doon. So, pag magpapakain na po tayo, for example, ang time po natin ng feeding is 7, 10, 1, 4, 7. Kung natapos ka mag-stocking ng 7, i-skip mo na yung 7. Okay. Pupunta ka na sa 10. Okay. Standard Magte-10 ka yun, na. kahit Opo. uulan. Opo, kahit uulan. Uy, kahit uulan. So, sa ganyan po kasi, may tinatawag tayong two classes of feeding. Isang blind feeding, isang demand feeding. Ayun. So, blind feeding and demand feeding. So, sa blind feeding po yun, is computed lang po yung ibibigay natin sa kanila. Okay. Nakakompute na po yun. So, ang computation po natin doon, standard din, is 1 kilo per 1,000 pieces of 100,000 pieces of shrimp po. 1 kilo? feeds. Opo. Ang blind feeding. Yes po. Ang demand feeding naman po. Ang demand feeding naman po yun is kailangan mong i-monitor. Kaya po tayo may tinatawag na check tray. I-check po natin yung yung tray na yon para ma-identify natin kung overfed ka ba, underfed ka ba, or may problema ang hipon. Ayun. So may mga monitoring po tayo yan. 1 hour prior sa feeding time mo, i-check mo yung check tray. Yan po yung check tray, yung nakataob Pwede na natin yun. po i-check. Actually po nakaangat po ngayon siya kasi kapapakain lang. Okay. Ibababa po ulit. Ay, sorry. Ito pala yung bagong stock namin. Ito yung 1 week pa lang itong naka-stock. 1 week pa lang. So, Yes hindi po. pa halos makikita. Yes, makikita nyo na po, 0.5 grams na siya eh. Teka. May check tray ba to? 1 week. Try natin umakyat. Ibabagsak ko po yung check tray, baka may sasampa ka agad. So, kailan tayo mag-adjust ng feeding, sir? So yung blind feeding po natin is take 30 days. Oo. So yun po, computed lang yung ibibigay mo sa kanya. So after 30 days po, ma-observe mo na yung demand feeding. Magde-demand na siya. Sa first 30 days, blind feeding. Yes po, After 30 days, demand feeding na po. demand feeding na po. Opo, ito yung tinatawag natin check tray. Try ko lang maglaglag, baka may makitang, baka may sumampang hipon na. Ito ay ilang sir, kakulod lang, ilang days na? 1 week pa lang po to. 1 week Yes po. mga idol. From the nursery po. From the nursery, yan kayo. Para makita nyo mga idol. Anong tawag dito, sir? Check tray. Chick tray. Yan, ganyan pa lang kaliit, 1 week old. 1 week old po yan. Mga 0.5 grams po yan. Ayan o. Kaya yan sa kalit mga idol. Ayan po is mga 25 days from the breeding niya. Simula nung pinanganak siya, mga 25 days na po to. Yan. At least nakita nyo po mga idol. Thank you, Sir AJ. Yan. So, expected natin po mga ilang months ang harvest talaga nito, Sir AJ. So, yung full harvest po nito is after 90 to 100 days, pero 45 days to 50 days magpapartial na tayo. At least 500 kilos po. 45 to 50 days? Yes po. Wow, mas madali lang ano, mas maaga. Yes po, po. So yun, yan. So, yun din po yung kagandahan ng nursery. Nalelesen yung culture period mo sa grow out. Sa quality yun, sir, ng ano. Opo, opo. Opo. So, pwede tayong pumunta doon para makita niyo yung nursery. Saan po? Yan, dito sa kabila. Ano sa kapla? First 30 days is blind feeding. Yes po. Computation lang yun lahat-lahat. Opo, opo. After 30 days is demand feeding. Yes po. So, habang kumakain sila, tatapon na lang. Hindi rin po basta-basta magtatapon, i-observe nyo pa rin po sa check tray. Tsaka po, pag na-observe nyo yung underfed ka, saka ka lang magdadagdag. Ano bawasan. mangyayari po kung ma-overfeed? Sa overfed po, number 1, magiging cost po niyan is magiging mapupulyot kagad yung tubig nyo, masisira kagad yung tubig nyo sa tangke. Sa overfeeding. O sa overfeeding. Kasi po yung feeds po na hindi na-consume is magko-convert po sa ammonia. Ammonia. Yun. Yes po. And then sa underfeeding naman po,
ang nagiging cause lang naman po niyan is payat yung hipon, hindi nalaki. Ayun, bansot siya. Bansot siya. So, namomonitor din naman po namin yun by using the sampling method. So, weekly po, meron po kaming twice a week na sampling. Isang confirmation, isang final sampling. So, kami po dito, nag-growth rate po kami dito or lumalaki yung hipon namin po dito ng 3 grams per week. Ganon 3 grams per week. Yes po. Ang increment ng ano niya, weight. Yes po, yun po. 3 grams per week po. Sir, baka hindi na nila napanood yung part 1 natin. Tuwing kailan kayo naglo-load ng probiotics sa pan, baka at least malaman po nila. So, may tatlo po kasi kaming klase ng probiotics dito. Isang BioPlus, isang pH Fixer, isang Super PS. So, iba-iba po yung iba-iba po yung usage niya. Ano po? So, depende po. Meron po kasing ina-apply ng pang umaga lang up to 10 AM. 7 to 10, kailangan may apply mo siya. Pag lumampas ka na doon, hindi mo na siya pwedeng i-apply. And then meron din pong ina-apply ng madaling araw lang. May ina-apply ng hindi pwede ng mainit. So iba-iba po. Ang dami palang probiotics. Yes po, at iba-iba rin po yung strategy pag-apply. So meaning kung may schedule sila sa pag-apply. Yes po, every other day po. Hindi po siya isang araw sabay-sabay, no. Okay, so iba-iba. Iba-iba po. Kasi magtatalo-talo lang yung probiotics mo pag masasayang. Masasayang, yes. Gaano naman kahalaga, sir, at saka benefits ng probiotics sa ating mga hipon, shrimp? So, ang probiotics po kasi, ang main, punta tayo sa group tech ulit. Yun. Ang probiotics po kasi, ang main purpose niya is to strengthen the immune system ng hipon. So, may iwasan natin ang pagkakaroon ng sakit ng hipon, pagkakaroon ng mortality, and gagana siyang kumain. So, ang hipon, pag magana kumain, mabilis siya lalaki. Ganon. So, kapag maganda ang immune system, halos walang mortality. Yes, halos walang Sir, mortality. ang probiotics ba applicable ba sa shrimp o sa halos lahat na aquaculture? I think po, halos lahat ng aquaculture pwede po. Pwede siya. So, beneficial. Yes po, beneficial po siya. Yan. Dito tayo mga idol. Tara po dito para makita naman natin yung buong area 2. Pasensya na po kasi hagdanan. Ito po yung tinatawag na princess type. Princess type. So ito po yung nursery. Wala na po itong laman. I-drain na po to, lilinisin na. So, yan makikita dyan. So ito, yung isang butas nito is kayang maglaman up to 700,000 pieces. 240 square meters. Yes po, 240 square meter. Ano yan? 14 by 14. 14 by 14. Ilan nga? By 1.5. Ilang 700,000? 700,000 pieces. Na fry? Opo, isang butas. Pero kaya niya maglagay ng 1 million, sabi mo. Opo, maximum of 1 million. Yun nga lang po, mas malilesen yung culture period mo dyan. Ayun, yun lang. Tatagal. Opo, tatagal. Yeah. Hindi po, mas bibilis. Bibilis. Opo, kasi magsisiksikan kagad sila dyan sa loob. Okay. Kaya 700 lang po, para po ma-assure namin na kaya niyang, na kaya niyang lumaki up to 30 days. Opo. Kasi Dito po, naman sa likod natin, sir. ito po yung area to natin. Ito po yung 1,600 square meter po. Yan, ito na po siya. So yan, ganyan yung karami. Ang laman ay nasa 450,000 pieces po. yun. So ang That can kayang harvest- produce po niyan up to 6 tons Ayan mga 450,000 pieces. pieces ng Of shrimp. shrimp. Ang laman ng ganyang 1,600 square meter. Opo. Grabe ang lawak. Parang may sa hektarya na yan. Yan pa lang, no? Opo. Pag i-compare natin sa traditional pan. Oo. Okay. Sir, ano ba yung kaibahan sa traditional at saka sa itong modern technology? Malaki ang pagkakaiba nila. So, ito kasi, like I said doon sa kanina nating pinag-usapan, controlled natin ang environment nila. So, napaka-importante sa hipon na ma-sustain yung yung habitat nila. Okay. So, number 1 yung dissolved oxygen nila. Dissolved oxygen, Yes. importante. So, ang hipon kasi is scavenger yan. Kumakain niya ng nabulok. Oo. So, ang mga nire-release niyan is more on toxic na Yes. yung mga pupo niya, yung mga ang tawag dito, Sludge. yung mga sludge niya. So, yun. Kaya kailangan talaga madalas kang maglinis, magre-release ng tubig, magpapalit, as long as good quality yung tubig mo. So, may mga tinatawag naman tayong physicochemical parameter na chine-check natin dito. So, para ma-identify natin, hindi kasi pwedeng hula-hula lang. Okay. Malaking capital to eh. Yes po, malaking kapital po talaga. So, sir, ganitong may chances ba na
may failure yung ganitong farm? Yes po, hindi po mawawala po. Anong mga Challenges po dyan is pag taglamig. taglamig? Yes po. Pag taglamig po kasi mahina ang hipon natin, hindi siya kumakain ng magana o walang ganang kumain. And then yung quality ng tubig natin mabilis masira. And then bukod po doon is siyempre pag yung low quality yung napadating sa ating fry. Yun. Yung mga challenges natin yun. Halos parehas lahat sa aquaculture. Opo, kaya po yun ang purpose ng nursery. Okay. Dito pa lang na-screen na siya. Okay. So ito kasi sir is malaki ang natitipid natin dito. Try to compare na sa isang butas is 700,000 na kailanman. Kung i-direct natin siya dito, 2 tangke na kagad ang gagana. Itong 2 tangke na to may paddle wheel, may aerator. Ito aerator lang. Buhay ng hipon. Grabe Saka dito po is mas na-maximize natin yung feeding natin. Maliit ang area. Opo, kasi 'di ba sabi ko sa inyo kanina, sa grow out pag blind feeding is 1 kilo per 100,000 pieces of shrimp. So kung sa tutusin talaga po, marami pa 'yon. Okay. Mas marami pa 'yon. Ito po is 700,000 pieces of shrimp, 1 kilo lang. Pero ilang pieces? 7 times po. 7 times. 7 times po. I-divide ba yung 1 kilo? I-divide pa po 'yun. Yung 1 kilo? Opo. Ay, buti na lang nasabi. Mamaya mali pala 7 Opo. kilos pala. Ang 1 kilo in divided feeding. Yes po. So, depende rin po sa observation ng nursery technician natin kung kasi chine-check niya rin 'yan. Okay. So, more on checking talaga lagi kami dito. Okay. So, bakit ba ganun kaunti ang pinipiling natin? Kasi intact sila dito. So, hindi masasayang yung feeds mo. Kumpara, kung dito mo papakainin siya, sige nga, pakainin mo siya dito ng 100 grams lang, ganyang kalawak. So, pinalad lang siya or inagos lang siya. Okay. Compare dito na intact yung alaga natin. Yun yung mga advantage. Pag maliit lang, mabilis nilang makita ang pagkain. So, makain sila agad. Opo. Saka hindi masasayang. Tama ba yun, sir? Yes, tama. Sir AJ, ito kasi tapos na po tayo dito sa feeding. Yung blind feeding at saka Demand feeding. Yes. Ngayon, maliban sa feeding, maliban sa pag-check ng ating water parameters, ayan, maliban sa every 2 days na pagdagdag ng tubig at saka pag-release ng sludge, ano pa yung ibang ginagawa in the long run? Cleaning. Cleaning. Napaka-importante ng cleaning. Oo. So, yan pong mga tangke po natin yan. Yan, ito. Opo, araw-araw po yung nilulusong ng mga pan-aids po natin or mga tank handler natin. Ay, sinusulong yan sa ilalim? Nilalangoy po yan. Kasi yung nakita niyo po kanina na what you call this one? Yung pang-vacuum o yung siphon, is manual na po nilang ginagaling yun. Ganon? Sa gitna. Doon sa toilet. Tapos igaganon. Nalubog po sila, nasisid po sila. Sisid talaga? Sisid po talaga. Every 2 days yun? Hindi po, every day. Every day? Twice a day. Ang hirap pala. Opo, Basta-basta. Kasi po, si Palaya Shrimp Farm po is we create our own market. Okay. So we serve the freshest and cleanest shrimp po. So iniiwasan po natin na makakain ang hipo natin ng sarili niyang dumi. Yun. Or sarili niyang lupot. Meron po kasing ibang causes na kaya nagkakaroon ng allergic reaction ang tao sa pagkakain ng hipon is depende sa kinain mo. Okay. So maybe doon nagti-trigger. Oo. So marami na rin nagbigay ng statement sa amin na nung kumain sila ng hipon namin is hindi sila nag-trigger yung allergy nila. Yun. So, ibig sabihin, depende din sa pinapakain. Yes po. Nga po. We secure po na talaga ang kinakain ng hipon namin is pure feeds. Okay. Although meron tayong mga organic load which is mga plankton, so iniiwasan pa rin namin makakain siya noon, pero ang pinapakain po talaga namin sa pure feeds. May traditional din pala na ina-approach dyan, ano? Hindi lang talaga puro modern. May mga, kasi plankton pinapakain nyo din. Hindi po, iniiwasan nga po Iniwasan namin. yun. Iniiwasan namin makakain sila ng mga Ayun, ganun. kapag nakakain sila, Kasi magkakaroon po kasi ng ibang kulay yung vein nila, Okay. nagiging kulay green. okay. Yung dito. Apo, kung mapapansin niyo po sa palengke pag bumili kayo ng hipon, kulay itim yung likod. So, yun po yung mga Sludge. Hindi mga siya sludge siya. healthy. Hindi siya healthy ganun kan. So may pwede mag-trigger ang allergy. Pwede po. Ayan. Kasi scavenger po sila, alimango and then hipon. Kung mapapansin niyo po sa seafoods, lahat ng kumakain ng seafood, madalas na nagkaka-allergy is yung sa alimango at saka sa hipon. Ayan. So Sir AJ, medyo curious lang ako. Kasi halimbawa, lulusongin ng mga tao mo dito and isang tao lang ba lulusong or lahat ng fan? Kasi baka sa contamination. Yes po, very good. Per tao po, 2 tangke lang hinagalaw niya. Hindi siya pwedeng pumunta sa kabilang tangke, hindi niya pwedeng galawin yun.
meron po tayong biosecurity. Oo, ayun. At least mga idol. Kasi po, baka po mamaya merong, hindi ko sinasabi, pero baka mamaya merong problema yung isa, madama yung isa. Okay. So hindi po pwedeng ako mag-isa lulusungin ko lahat yan, hindi po pwede. Kahit po ako, hindi po ako pwedeng lumusong sa tangke nang wala pong urgent matter or anything na kailangan i-check. Ayun. Sir AJ, ano ba usually, kasi dito na tayo, patapos na tayo mga idol, ang mga sakit na common sa isang shrimp? Number 1 po dyan yung EMS or Early Mortality Syndrome. Early Mortality Apo. Syndrome. EMS, Early Mortality Syndrome. Yun yung po yung upon delivery sa'yo, 10 days lang, magkakaroon ka na ng mortality. So, ano nun? Sakit po yun. Apo. So, sa nursery pa lang, kaya yun din ang importance ng nursery, dito pa lang makidetect mo na siya. And then also, meron tayong tinatawag na Vibrio. 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 So, yun po yung sa tubig, yes. Sa tubig naman po yun. So, ina-atake niya yung immune system ng hipon. So, umihina siya, and then, nawawala siya ng gana, bumabansot, sometimes namamatay. Paano yun i-treatable shot, sir? Ang Vibrio po is treatable naman siya doon pa lang sa reservoir. Kaya nga tayo nagkuklorine para ma-prevent natin. So lahat naman ng mga pwede nating ma-encounter na problema is meron tayong prevention. Yun. Sabi nga nila, prevention is better than cure. Pero pag nandun na, may solusyon din. May solusyon din po. Full harvest. Early harvest. Early harvest po. Okay, may nakikita mga maliliit na Yes po. shrimp sa paligid. Yes po. Kasi po, once na nagkaroon ng problema yung tangke mo, pwede mo naman siyang i-revive, kaso lang maggagastos ka pa at sometimes hindi mo 50-50 chance. Yes, opo. So kung marketable naman siya, why not na i-out mo na? Yun. Marketable na siya, i-out mo na. So kaysa mag-risk ka ng ano. Next sa Vibrio, sir. Pinakamalala is WSSB or White Spot Syndrome. White spot Syndrome. Opo. So yun po yung sakit, yun po yung virus na total wipe out lahat ng farm. Okay. Sali lahat? Lahat po. Total wipe out. Ano po yun? Bacteria po yun. Bacteria? Paano yun? Virus. Paano naman yun nakaka-trick? Yun naman po is entry po, foreign po kasi yun eh, foreign bacteria. So hindi pa nagkaroon ng mga, sa Philippines meron ba? Meron po nun, nagkaroon na po tayo. Actually po, way back 1993, trivia po to way back 1993, na-ban po ang hipon dito sa Pilipinas. Because ng yung sakit na WSSB. Pero ngayon wala naman. Ngayon po wala na po. Rare lang po yun. I think, kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, nito lang 2000s na-approve ulit na pwede kang mag-alaga ng hipon. Dati bawal ka mag-alaga. Illegal lang pag-aalaga ng hipon. Okay, so before. bago lang pala siya bumalik. Yes po, bago lang po siya bumalik. Next doon, sir. So far, yun lang naman. Tatlo lang. Opo, yun lang yung mga severe. Mga severe po yan. Tapos, Vibrio, at saka SSB po. Pag WSSB ang kumapit sa'yo, magdasal ka na huwag madamay lahat ng tangke mo. Kasi bacteria po yun eh. Virus po yun eh. So, pag halimbawa ako, may hindi ko alam, may virus na palat na isang tangke ko, humawak ako sa tubig or may nadala akong hipon sa ibang tangke na so, damay na po yun. Damay na. Mabilisan yun? Mabilisan po yun. Ang WSSB po is total wipe out po siya pag tinamaan kayo. Ayun. Yung isang tangke mo, dapa lahat po yan. Dapa lahat. So, ganun lang. So, may mga prevention naman po tayo. Kung pag isa ko po, medyo technical na po. Yun, baka hindi Pero sir, AJ, tanong na po kung open ba sa public itong Palaya Shrimp Farm? Yes po, we're open po. Pwedeng pumunta dito kasi may nakita kami dito kanina na bahay. Yes po. By the way, isisingit mo nga po yun eh. Yun. So, bukod po kay Palaya Shrimp Farm, meron po kaming tinayo dito na Aya Farm and Resort. Aya Farm and Resort po. So, ang Aya Farm and Resort po, gusto po kasi namin i-promote ang agricultural tourism. Yun. So, para mahingkayat yung iba nating kabataan na hindi boring ang agrikultura. So napakaraming opportunity sa agriculture. Actually ako last choice ko si fisheries, si agriculture or si aquaculture. Ang dami ko naging kurso, IT ako, mechanical ako. And then in the end naging aquaculturist. So wala naman akong pinagsisihan, which is challenging, napakaganda. Ito sir EJ, personal question to, medyo ganito kalawak sir. Gaano ka-challenging ang mag-handle ng ganito kalawak na shrimp farm? Actually sir, marami na akong puting buhok eh. Ano ba? Marami na akong puting buhok. So,
challenging talaga, pero strategy lang din talaga. Strategy. Opo, kailangan mo, ang tekniko kasi dito, para akong manghuhula. And para akong tagabasa ng future, kailangan ko mag-project and mag-target. Yun. So yun lang, kailangan mo i-project kasi may mga computation naman yan, may mga history ka naman yan. So malalaman mo na pag ito ganitong nangyari, anong mangyayari sa bukas. So pati rin sa harvest, kailangan mong i-project. Kasi ang sabi ko nga, ang presyo ng hipon natin is fluctuating. So kailangan mong itama yung full harvest mo, yung pinakamalaki mong hipon pag i-harvest mo sa buwan na mataas ang presyo. Ayun. So, hindi talaga basta-basta. Hindi rin basta-basta. Pinaka-importante. Yes po. Market talaga. Market. So, strategy talaga. Yun. So mayroon din na hindi pwede na i-high density mo lagi, isang whole year round na high density ka because may mga factor din na pwedeng magka-apekto sa high density. Sometimes nagbabawas kami, pero mataas pa rin siya sa normal na stocking, pero hindi po siya yung pinaka-peak namin o pinakamataas naming density. Lalo na pag tag-ulan. So medyo technical na talaga, partner. Yes, kaya kung pag-uusapan natin yung dito, baka abutin tayo ng siyam-siyam dito. Hindi, mga 24, hanggang bukas. So marami-rami yun. At least Marami-rami. nakapag-share si Sir EJ, no? Talagang very thankful kami, Sir EJ. Thank you po. Maraming It's my salamat pleasure sa po. inyo. It's our pleasure. Technician na interview natin. Ayan, tsaka thankful din kami kay Sir Eggy, no? At yan kay Sir Julius Herona. Julius Maraming Herona. salamat po sa inyo, sir. Hindi po namin kayo nabutan dahil napaka-busy mga person to sila. Pero, Sir Buddy, thank you din po. ayan, so at least nakapunta po kami dito. Sir EJ, ano ba ang mga ma-share mo dito sa mga na-inspired talaga sa'yo? Ano ba yung ma-advise mo sa kanila sa future farming natin? Sa future farming po natin, ma-advise ko lang po is hindi boring ang agriculture. Napakasaya ng agriculture. Marami kang matututunan, maraming challenge. Kung ikaw ay challenging person, Bagay ka dito. bagay ka dito. Ayan. Bagay ka dito. So, may pera sa aquaculture, marami tayo dyan, marami tayong pwedeng kitain. So, basta tama lang ang approach natin and tama yung marketing natin. So, pinaka-kill lang talaga is strategize mo. Hindi pwede yung basta-basta kasi yung pag-ooperate ng isang tangke is take million. Talaga. Milyong piso ang nagagastos natin yan. Kaya dapat serious, Yes po. but i-enjoy. Yes po. Ayan, mga idol. So maraming salamat, mga idol. Napakaswerte po natin ngayong araw. Nakagawa po tayo ng 2 episode dito sa pag-alaga ng shrimp farm. Paano mag-umpisa, mga idol, kasama natin si Sir AJ. Napakaswerte po natin, mga idol, na-interview natin yung master technician, mga idol. Ayan. At saka, mga idol, kung nagustuhan nyo yung ating video, mga idol, Luzon, Visayas, Mindanao, patuloy po namin iniikot, mga idol. Kung gusto niyo po makatulong, pwede po kayo mag-subscribe sa amin, mga idol. Mag-share ng ating video, mag-click na notification bell para updated po kayo sa aming lahat ng mga videos na ina-upload. Siyempre, mga idol, lahat ng inspiring story ng ating mga farmer, mga tips at saka techniques nila sa farming, in-share po namin sa inyo. Sa inyo na po kung susundin niyo po, mga idol. Ayun. So yan, maraming salamat po sa kay Sir Eggy, no? Sa kay Sir AJ, kay Sir Julius, ulit-ulitin. Walang katapusang pasasalamat, no? Kami ni partner. Always, Yan. Sir Julius Herona. Ayan, no? So, mula yan dito sa Palaya Shrimp Farm, no? At thank you talaga, sir. It's our pleasure po. Thank you. So, yan. Iba't ibang diskarte, iba't ibang farming techniques, iba't ibang farmer hero, no? Kagaya ni Sir AJ, no? Napakagaling. Bata pa pero into agriculture. Sana po ma-inspire din yung mga kabataan na mag-into farming kasi dito talaga yung future natin. Yung pagpa-farm is a noble profession. Yun. So, yan. Sana po masundan ninyo. Kasi pag nasunod nyo po yung mga diskarte nila, tamang diskarte, posible, yun din na magiging resulta. So, mula yan dito sa Palaya Shrimp Farm. Dito lang yan sa Zambales. Kasama namin ang technical master natin dito si Sir EJ. Maraming salamat. Happy farming. Kaway-kaway. Happy farming, mga idol. Bye-bye.